Tinulungan kong magbenta ang nayon ng 300 kilo ng kiwi. Ngunit sinabi nilang wala akong konsensya. Kumikita raw ako ng maruming pera. Mas pipiliin pa nilang mabulok kaysa ibenta sa akin. Sa sumunod na taon hindi ko na sila tinulungan. Sa halip tinulungan ko ang mga karatig nayon magbenta ng kiwi. Hindi ko inasahan na sobra ang kinita. Isang araw na puno ng tao ang harap ng bahay ko. Karaniwan ay masigla silang bumabati sa akin. Pero ngayon ay kakaibang malamig ang pakikitungo. Walang ni isa ang kusang bumati sa akin. Ano ang ginagawa ninyong lahat sa may pintuan? Bakit hindi kayo pumasok? Lumabas na ang kontrata at presyo ng bili ng kiwi ngayong taon. Pasok na kayo at makinig. Ayun, bumalik na ang walang pusong tao. Shenley, ikaw na mukhang mabait. Ilabas mo ang perang pinaghirapan naming lahat. Perang pinaghirapan. Kailan ko ba kinuha ang perang pinaghirapan nila? Kung marunong kang magsalita ka ng tama. Huwag kang kung ano-anong sinasabi. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. 5 yuan kada kilo mo binili ang prutas namin. 70 ang benta mo kada kahon. Shenley, taga rito tayo. Hindi ko akalaing magiging ganito kakawalang puso. Pati perang pinaghirapan namin kinukuha mo. Mukhang may nanggugulo sa likuran. Bukod sa 2 sumunod sa akin sa nayon. Walang ikatlong taong nakakaalam nito. Ito ba ay sinabi ni Wang Xiaoyan? O sinabi ni Wang Ergo? Pareho silang mga nagtapos sa kolehiyo sa aming nayon. Sa mga nagdaang taon, habang lalong umuunlad ang negosyo ng kiwi sa aming nayon. Pagkatapos nilang graduate wala silang makitang disenteng trabaho. Kaya bumalik sila upang tumulong sa pagtatanim ng kiwi. Nang malaman ito ng pinuno ng nayon, pinagsama niya sila sa akin para maghanap ng merkado. Handa kaming iangat pa ang negosyo ng kiwi sa aming nayon. Sa mas mataas na antas. Sino ang mag-aakalang? Pagbalik nila ay tatarikan nila ako sa likod. Huwag mo silang intindihin. Sabihin mo kung kumaltas ka ba sa perang pinaghirapan ng lahat. Hindi pwede iyon. Dapat nandito silang dalawa ngayon. Anumang usapan ay harapang linawin. Hindi pwedeng parang pamalo sa Cubeta. Nagulo lang ng gulo. Shenley, sino ang sinasabi mong manggugulo? Naglakas loob ka bang sabihing wala kang kinaltas sa amin? Shenley, nagtitiwala sa iyo ang lahat. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang kiwi. Hindi namin inakala na magiging ganito kakawalang puso. Ang ani ng aming nayon sa isang taon ay halos 200,000 kilo. 10 piso kada kilo ang kinukuber mo sa amin. Ibig sabihin 2 milyong piso kada taon. Sa 3 taon 6 na milyon. Ang aming nayon, bawat pamilya ay umaasa sa kiwi para mabuhay. Ikaw wala ka namang hirap na dinanas. Pero taon-taon kumakaltas ka ng mahigit 2 milyon. Tao ka pa ba? Magkasabwat sina Wang Xiaoyan at Wang Ergo. Matagumpay nilang pinukaw ang galit ng lahat laban sa akin. Matapos marinig ang sinabi nila, mas lalo pang napuno ng galit ang tingin sa akin ng mga taga-nayon. Sa pakikitungo ko sa mga bumibili, bulag ba kayong dalawa at hindi ninyo nakita? Mga walang utang na loob. Sa kabila ng pag-aalaga ko sa inyo noon, hindi lang ninyo ako sinaksak sa likod ngayon. Binaligtad pa ninyo ang tama at mali. Kung iyan ang sinasabi mo, ipaliwanag natin sa lahat ngayon. Kung paano ka makitungo, sa bawat pagkakataon pumupunta siya sa pinakamahal na Kaishan Hotel sa lungsod. Isang kainan ay 2 o 3,000. Araw-araw nandoon kumakain si Liule. Isang bote ng motay ay 2,500. 4 o 5 bote ang iniinom niya sa isang kainan. Sa gabi pumupunta pa siya sa restaurant para maghanap ng babae. Napakaganda raw ng mga babae. Baka matagal nang nasira ang katawan. Hindi man lang alam, nilulustay na ang perang pinaghirapan ng lahat. Kumakaltas pa sa presyo ng kiwi. Tapos ang tawag niya roon ay pagsisikap. Galit na itinuro ako ni Wang Xiaoyan. Pagkabagsak pa lang ng salita niya, may agad na tumayo at sumang-ayon. Tapos ka na ba? Kung hindi pa tapos ituloy mo lang. Maaga pa naman ang dilim. Hihintayin kong matapos kayong lahat bago ako magsalita. Ang paninira ni Wang Xiaoyan sa akin. Tinatamad akong pagtalunan. Isang tanong lang ang itatanong ko. 5 piso kada kilo. Hindi ba ito ang pinakamataas na presyo sa paligid? Pinabayaan ko ba kayo? Hindi lang pinakamataas ang binigay kong presyo. Hindi rin ako namimili ng laki ng bunga. Basta hindi sira, lahat ay binibili ko. Sino sa mga kalapit na nayon ang may ganitong trato? Hi, tuwing panahon ng anihan, maliban sa pamilya namin, lahat ng nagtatanim ay hindi makatulog sa kaba. Kapitan kayo ang lumapit sa bahay ko. Humihingi ng tulong para mag-isip ng paraan. Ayaw ko sanang makialam sa bagay na ito. Pero kayong mahigit 10 ay lumuhad sa harap ko. Kapag hindi ako pumayag, hindi raw kayo tatayo. Wala akong nagawa. Wala akong magawa kundi pumayag na subukan. Pagkatapos gumastos ako sa regalo at gumamit ng koneksyon. Halos kalahating buwan akong naglakad.
Saka lang nakahanap ng pansamantalang mamimili na si Boss Wang. Pagkatapos noon kayong nagtatanim ng kiwi, lahat ay kumita ng pera. Bawat pamilya mula sa dating sirang bahay na putik, ay napalitan ng mga maliit na konkretong bahay. Lalong gumanda ang buhay. Pero nakalimutan ninyo, na lahat ng ito ay ako ang naghanap para sa inyo. Tigilan mo ang pagsasalita ng galit. 70 kada kahon. 5 piso lang ang binibigay mo sa amin kada kilo. Hindi ba iyan ang paglugi sa amin? Isang kahon ay binibenta ng 70. Dapat 70 din ang ibigay mo sa amin. Kung hindi kaya ba ng konsensya mo? Halos mabaliw ako sa inis. Napatawa na lang ako at malakas na sumigaw. Isang kahon ay binibenta ko ng 70. Hindi ba kailangan ng puhunan? Hindi ba binabayaran ng mga manggagawa? Hindi ba may bayad ang kahon? Hindi ba may bayad ang transportasyon? Lahat ba ng prutas ay pwedeng ibenta ng 70? Pagkasabi nito, tumingin ako sa paligid. Walang ni isang naglakas loob na sumagot. 70 kada kahon. Kailangan lampas 130 gramo ang sobrang laking prutas. Mga veterano na kayo sa pagtatanim. Isang mo ay tinatayang 3,000 kilo. Ilang porsyento lang ang lampas 130 gramo. Sabihin ninyo sa akin. Muli akong tumigil. Sinuyod ng tingin ang lahat. Lahat ay nakayuko ang ulo. Walang manggahas tumingin sa akin. Wala pang 30%. Ang natitirang 70%. Sino sa inyo ang nag-isip man lang para sa akin? Noong unang taon na tumulong ako nalugi ako ng 17,000. Isang taon kaming nalubog sa utang sa bahay. May nagbigay ba sa akin ng kahit 1 sentimo? Sa totoo lang alam nila sa puso nila. Ang lampas 130 gramo na sobrang laking prutas ay nasa 30% lang kada ektarya. Sa ikalawang taon, kumita na kayo ng pera. Buong nayon sabay-sabay, ay nagtanim na ng kiwi. Doon muling lumapit sa akin ang kapitan. At direkta akong pinagawa ng responsibilidad. Palihim kong sinabi sa kapitan ang tungkol sa nalugi. Nangako sa akin ang kapitan noon. Kapag nabenta na ang prutas ngayong taon, ay papunan sa lahat ang aking lugi. At ibabalik sa akin. Noon ay nakakabit na ako sa linya ni Boss Wang. Akala ko hindi na mahirap ang pagbili. Kaya pumayag ako. Sino ang mag-aakala? Nang bumalik ako kay Boss Wang na may dalang regalo. Tumigil na pala siya sa negosyong ito. Kalaunan halos ayusin ko ang mga koneksyon. At nakahanap ng manager son ng isang chain na supermarket. Ang mga usaping pang negosyo rito. At ang mga pangakong binitiwan ng kapitan sa akin. Natupad ba ninyo? May mukha pa kayong harangan ng bahay ko ngayon. Huwag ninyong isipin na wala kaming alam. Kahit mas mababa sa 30%. Kumikita ka pa rin. Ano ba ang gusto mo, tigilan mo ang pagpapanggap? Shenle, hindi sa pinagsasabihan ka ng tiyuhin. Natural lang na tumulong ka sa lahat. Lahat kami ay nakita kang lumaki. Paano ka naging ganyan ka walang puso? Kung lahat ay magiging katulad mo. Tapos na ang Shenxia Village. Shen Changshan, tingnan mo ang mabuti mong anak. Kahit walang konsensya kumikita pa rin. Araw-araw kaming nakabantay sa ilang ektaryang lupa. Buong taon wala man lang pahinga. Naghihintay lang na may benta ang prutas para kumita. Pero ang anak mo iba. Ginagamit ang pangalan ng pagtulong sa pagbenta ng kiwi. Kada kilo, 10 piso ang kinakaltas niya sa amin bawat kilo. Kung may problema kayo sa akin kayo dumiretso. Walang kinalaman dito ang magulang ko. Kung sa tingin ninyo ay kumikita ako ng maruming pera, ngayong taon hindi ko nabibilhin ang prutas ng nayon. Simula ngayon hindi na ako bibili. Kung sino ang gusto ninyong lapitan doon kayo. Ito na ang huling salita ko. Nabigla ang lahat ng taga-nayon. Dahil ang presyo ko ang pinakamataas. At ang trito rin ang pinakamaganda. Ano ang kalagayan ng mga karatig nayon? Mas alam nila kaysa sa akin. Kapag hindi ako bibili, saan pa sila makakahanap ng ganitong presyo? Habang nawala ng sandigan ang lahat, tumayo si Wang Xiaoyan. Ako ang sasalo. Binigyan ang lahat ng kapanatagan. Ako ang bibili. Kung ayaw ni Chenle ako ang bibili. Ang kiwi ng ating nayon ngayong taon. Ako at si Ergo ang baalang magbenta para sa lahat. Nangangako kaming hindi kikita kahit 1 sentimo. Makakaasa kayo. Kamakailan marami na rin kaming nakausap na mamimili. Maganda ang prutas ng ating nayon. Malaki ang ani. Kinikilala ng merkado ang prutas ng ating nayon. Hindi na kailangang mag-alala kung mabibenta o hindi. Makakapagpahinga ang lahat. Hinding-hindi kami magiging tulad ng ilang tao na nanlalamang sa perang pinaghirapan ng lahat. Kung may gustong samalo sa magulong trabahong ito, masaya rin akong bitawan. Sana mas magawa ninyo ito ng mas maayos kaysa sa akin. Nang magkaroon ng aasahan, nag-udyok ng papuri ang mga taga-nayon. Ang mga dating papuri na ibinato sa akin, ay muli nilang ginamit sa papuri. Maliban sa pagpapalit ng pangalan nilang dalawa, wala ni isang detalye ang nagbago. Matapos ang garantiya, unti-unting umalis ang mga taga-nayon. Kinabukasan nagmaneho ako papunta sa katabing nayon.
Kahit hindi ko nabibilhin ng kiwi sa aming nayon, nananatili pa rin ang kontrata ko sa iba. 300 kilo ng kiwi. Kailangan kong may hatid bago ang Setyembre 10. Bawat araw na maantala ay may kaltas na 15%. Nagmaneho ako papunta sa taniman ng Zihia Village. Kakabukas ko pa lang ng isang prutas. May tumawag na sa akin. Hoy, nagnanakaw ka ba ng prutas sa araw? Ay si Boss Chen pala, hindi po tumitingin lang ako. Boss Chen, hindi mo na ba ako kilala? Inalis ng babae ang sombrerong dayami. Ngumingiti niyang pinutol ang sasabihin ko. Pilitan kong inaalala. Ikaw ay. Kung hindi mo maalala ay ayos lang. Magpakilala ulit tayo. Ako si Li Xiaomeng, kalihim ng Zihia Village. Ang babaeng may sombrero ay masiglang iniabot ang kamay. Magalang ko rin siyang kinamayan. Ikinagagalak kitang makilala, kalihim Li. Ayos lang. Boss Chen, ano po ito? Napadaan lang ako para tingnan ng kiwi sa mga kalapit na nayon. Para mas lubos na maunawaan. Pagkatapos, pumili si Li Xiaomeng ng mas hinog na kiwi. At iniabot sa akin. Tamang-tama ang punta mo, huwag kang mag-alala sa kiwi ng aming nayon. Hindi ito mas mababa kaysa sa inyo. Huwag mong kalimutan. Ang aming nayon ay puro nasa dalesdis na nasisinagan ng araw. Sapat ang sikat ng araw. Binalatan ko at tinikman. Maganda ang lasa. Kung mas hinog pa, mas lalo pang sisa pa ang lasa. Ano sa tingin mo? May interes ka ba sa kiwi ng aming nayon? Ang gulo ninyo sa inyong nayon. Narinig ko na lahat. Nang marinig ko iyon, kumunat ang noo ko. Masyado yatang mabilis kumalat ang balita. Ngunit nang maisip ko, magkakalapit lang ang dalawang nayon. At marami ring magkakamag-anak. Normal lang na makarating sa kanila. Gaano kalaki ang kabuuang ani ninyo? Mga 100 kilo lang. Noong mga nakaraang taon mas malaki pa ang saklaw namin kaysa sa inyo. Pero hindi maganda ang presyo ng bili. Dagdag pa ang hirap sa transportasyon. Kaya nitong mga nakaraang taon marami ang tumigil. Kalahati agad ang ibinaba ng ani. May lungkot sa mukha ni Li Xiaomeng. Tumango rin ako. Ipinahayag din ang aking panghihinayang. Kasabay nito ay nag-isip ako. 100 kilo lang ang ani ng kanilang nayon. Malayo pa ito sa kailangan ng kontrata ko. Hindi muna ako nagbigay ng sagot. Inakala ni Li Xiaomeng na ayaw kong kunin ang prutas ng kanilang nayon. Kaya agad siyang nagdagdag. Pero Boss Chen, huwag kang mag-alala. Ayos na ang mga kalsada sa aming nayon. Makakapasok ang malalaking sasakyan. Kung sakaling hindi makapasok, maaari naming ilabas sa tabi ng highway. Kalihim Li, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang 100 kilo ninyo ay kulang pa sa kalahati ng target ko. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ako ang kalihim ng Zihia Village. Kilala ko ang mga karatig na nayon. Kung kailangan mo, maaari kitang tulungan magtanong ngayon din. Pagbanggit pa lang ng pangalan ni Boss Chen, pag-uunahan ng mga karatig nayon na ipaubaya sa iyo. Kung gaano karami ay mayroon. Ang mga papuri ni Li Xiaomeng ay talagang nagpainit ng loob ko. Kalihim Li, kukunin ko ang prutas ng inyong nayon. Sabihin mo ang mga kondisyon ninyo. Wala kaming espesyal na kahilingan. Basta mabenta ang prutas ay ayos na. Pero narinig kong hindi ka namimili ng laki ng prutas. At patas ang presyo mo. Mas lalong ngumiti ng maliwanag si Li Xiaomeng. Tunay ngang isang tusong sorrow. Napakatuso. 5 piso kada kilo. Hindi ako namimili ng laki. Kung tatanggapin ninyo, kukunin ko. Kung hindi tatanggapin, hindi ko kukunin. Hindi ako gumagawa ng kawang-gawa. Kung magkano ang kikitain ko, akin na iyon. Ayokong magpaliwanag. At hindi rin ako magpapaliwanag. Naiintindihan ko. Ganyan talaga ang mundo ng negosyo. Sa panlabas parang kumikita ka ng 10 piso kada kilo. Pero siguradong hindi ganon kalaki ang mapupunta sa iyo. May isa pang bagay. Kailangang dalhin muna ang prutas sa lungsod para ipasuri. Kapag pasado sa kalidad, at pasado sa resedo ng pestisidyo, saka ko lang kukunin. Kung pwede sa iyo, bukas dalhin mo ang prutas at sumama ka sa akin sa lungsod. Sa umaga natin ihatid. Bandang 3:00 ng hapon lalabas na ang resulta. Walang problema, Boss Chen. Kung ganoon, magkita tayo bukas. Kinabukasan ng umaga, isinama ko si Li Xiaomeng papunta sa lungsod. Matapos ang 4 na oras, naipasa namin ang prutas sa departamento ng pagsusuri ng Fresh Group. Chen Changsheng, nasaan ka ngayon? Boss Li, nasa testing department ako ngayon. Pumunta ka agad sa opisina ko. Hindi pa man tapos magsalita, ay agad nang ibinaba ni Boss Li ang telepono. Si Boss Li ang pumirma ng kontrata sa akin. Kung may mangyari sa kanya, tapos na talaga ako. Kalihim Li, bantayan mo muna dito. Pupuntahan ko si Boss Li. Huwag kang mag-alala, Boss Chen. Ako na ang bahala dito.
Dahil sa mga nangyari noon, hindi na ako nangangahas magsama ng kahit sino sa mga nakatataas. Mas mabuting mag-ingat, kaysa magsisi sa huli. Shenli, masyado namang walang galang ang tauhan mo.